Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Agatha at may kwento akong nais ibahagi. Isang kwento na puno ng emosyon, lihim at mga pagsubok. Hindi ko alam kung saan ito magsisimula, ngunit alam kong kailangan kong ilabas ito. Sa buong buhay ko, may mga tao na tumulong sa akin upang maging kung sino ako ngayon. Isa na dito si Marco. Simula pa lang ng pagkabata, magkaibigan na kami. Lagi siyang nandyan sa tuwing kailangan ko ng kakampi, ng makakasama, ng kasama sa lahat ng bagay. Si Marco ay matipuno, may pagkamapagkumbaba, at higit sa lahat, may malasakit sa mga tao. Siya ang tipo ng tao na hindi mo kayang kalimutan. Kaya nga siguro ang hirap ng mga sumunod na taon para sa akin. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. Unang mga taon ng pagkakaibigan namin, walang problema. Pero habang tumatagal, napansin kong may mga bagay na hindi ko na kayang itago. Tuwing tinitingnan ko siya, hindi na lang siya basta kaibigan. Naalala ko pa noong isang gabi, habang nagsasalo-salo kami kasama si Patrick, ang asawa ko. Hindi ko maiwasang maramdaman ang sakit sa dibdib kapag nakikita kong malapit siya sa ibang babae. Sa mga simpleng pagngiti niya sa kanila, sa mga sulyap na hindi ko kayang ipaliwanag, parang may isang bagay na nagiging iba sa loob ko. Ang nararamdaman kong hindi ko kayang isalaysay sa kahit sino, kahit kay Patrick. Si Patrick, asawa ko, ay isa ring matalik kong kaibigan. Magkasama kami sa mga bagay na hindi ko kayang gawin mag-isa. Isang simpleng tao, walang espesyal na anyo, pero may malasakit din. Si Patrick ang nagsimula ng lahat ng ito. Nang mapansin niyang parang may tinatago, akong nararamdaman. Madalas niyang biro na. Bakit pa parang may kakaibang tingin mo kay Marco? Pero hindi ko siya sinasagot. Kasi takot akong malaman niyang may iba pa akong nararamdaman. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung dapat ko bang aminin sa kanila o mas mabuti na lang na itago ko na lang. Magkaibigan kami, lahat kami. Si Patrick, si Marco at ako. Laging magkakasama, nagsusuportahan at walang sagabal sa mga relasyon namin. Ngunit habang tumatagal, hindi ko na kayang magpanggap pa. Minsan naiisip ko na baka mas madali kung ipaalam ko na lang kay Marco ang nararamdaman ko. Pero takot akong masira ang lahat ng itinaguyod namin. Nasa gitna ako ng pagkakaibigan. Ngunit isang damdamin na hindi ko kayang itago ang nagsimula ng magtulak sa akin. Ang pagmamahal ko kay Marco ay lumalim, ngunit natatakot akong aminin ito. Natatakot akong magbago ang lahat. Huwag niyong isipin na hindi ko mahal si Patrick, ngunit sa loob ko, may isang parte na hindi ko kayang ipaliwanag. Kay Marco ko naramdaman ang unang alon ng pagmamahal na hindi ko inasahan. Ang pagmamahal ko kay Marco ay hindi ordinaryo. Hindi siya tulad ng mga kwento ng mga love-struck teenagers. Lalaki siya na may kakayahang magpatawa, magpasaya, at magbigay ng kilig sa simpleng mga sandali. Hindi ko kayang ipaliwanag ang epekto niya sa puso ko. Hindi ko kayang ipakita ito kay Patrick. Hindi ko kayang magsalita. Hindi ko kayang ipakita ang kahinaan ko, kaya pinili kong magtago at ipagpatuloy ang aking buhay bilang isang asawa kay Patrick at isang kaibigan kay Marco. Kaya ngayon, habang nagsusulat ako ng liham na ito, nararamdaman ko pa rin ang mga takot at pagkabahala sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ng mga susunod na kabanata ng buhay ko. Kung saan ang isang lihim ay maglalantad ng mga bagay na hindi ko kayang ayus gabi na. Ang malamig na hangin sa labas ay hindi sapat para gawing magaan ang pakiramdam ko. Nasa likod kami ng bahay ni Marco, nagtatawanan habang nagiinuman. Si Patrick, ang asawa ko, ay nandoon din. Parang walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa pagitan namin ni Marco. Kami ni Patrick, mag-asawa kami.
Pero may mga gabing tulad ng gabing ito na ako'y naiiba. Parang may isang parteng hindi ko kayang ipaliwanag. Si Marco, sa bawat ngiti niya, sa bawat tawa na lumalabas mula sa kanyang mga labi, parang may isang bagay na naglalakbay sa katawan ko. Hindi ko kayang ilarawan kung anong nararamdaman ko. Alam ko, sa bawat sandali na magkasama kami, may hindi kayang itago ng puso ko. Pero si Patrick, siya ang asawa ko. Hindi ko kayang gawing isang biro na lamang ang nararamdaman ko para kay Marco. Habang nag-uusap kami, masaya, medyo malakas ang tawanan, pero may isang bagay na hindi ko kayang gawing tahimik. Uminom ako ng isa pang shot ng alak, pakiramdam ko, para mawala ang kaba sa dibdib ko. May mga pagkakataon na ang alak lang ang kayang magpawala ng takot. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko kayang ilihim ang nararamdaman ko pa kay Marco. Marco, nagsimula ako, ang boses ko ay malambot, ngunit puno ng pagnanasa at takot. May gusto akong sabihin. Si Marco ay tumingin sa akin. Hindi siya nagsalita, ngunit ang mata niya ay parang naglalaman ng isang tanong na hindi ko kayang sagutin. Tumitig siya sa akin at ang tingin niya ay nagbigay sa akin ng matinding kilig na hindi ko kayang itago. Tama, na siguro tutuloy ko ang mga salita ay halos mahulog mula sa aking labi. Matagal ko nang gustong sabihin ito, Marco. Hindi ko na kayang itago pa. Mabilis na sumunod na mga salita, ang mga saloobin ko, hindi ko na kayang pigilin. Mahal kita. Matagal ko na itong nararamdaman, simula pa nung mga bata pa tayo. Hindi ko lang alam kung anong nangyayari. Pero sa tuwing kasama kita, hindi ko kayang hindi magtangi. Nahulog ako sa'yo, Marco. At hirap na hirap akong pigilan ang sarili ko. Alam ko, may asawa ako, si Patrick, pero hindi ko kayang baguhin ang nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magsinungaling. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis habang pinapakinggan ko ang mga salita na lumabas mula sa aking bibig. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko pa. Ang mga mata ko ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Kaya't mas pinili ko na lang ang humarap sa baso ng alak, na parang iyon lang ang magpapagaan ng lahat. Ngunit hindi ko rin kayang itago ang pamumula ng pisngi ko, ang takot at ang hinala na baka isang malaking pagkakamali ang ginawa ko. Si Marco ay tahimik. Tumagilid siya at parang iniwasan ako ng mga mata niya. Nag-angat siya ng baso at uminom ng isang shot. Pagkatapos ay iniwas niya ang tingin niya sa akin. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga mata niyang iyon. Hindi ko alam kung ito ba ay isang sagot o isa lamang pagtanggi. Agatha. Tumigil siya. Ang boses niya ay mababa at mahinahon. Alam mo, lahat ng iyan naisip ko na rin. Pero ang totoo, hindi ko alam kung ano ang gusto ko. May mga bagay na mas mahirap tanggapin, lalo na kung hindi ito ang tamang panahon. Para bang tinusok ang puso ko ng mga salitang iyon. Hindi ko alam kung ako ba'y nasaktan o ako'y nakaramdam ng inis sa sarili ko dahil sa pag-amin ko. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aming paligid, ngunit ang katawan ko ay parang nagsimula ng mag-init. Nais ko sanang magsalita, ipaliwanag ang nararamdaman ko. Pero parang mas lalo lang akong malulunod sa hindi malinaw na sagot ni Marco. Sa aking isipan, ang mga tanong ay nagsimula ng magbunsod ng kalituhan. Puno ng katanungan ang aking ulo. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Mahal ba niya ako? O baka magkaibigan na lang kami at ang nararamdaman ko ay wala, kundi isang pagkakamali. Hindi ko na kayang gawing tahimik ang nararamdaman ko. Ngunit sa gabing ito, nagtatago pa rin ang mga sagot sa pagitan namin ni Marco. At sa mga mata ko, nakatago ang mga tanong na nag-aalab sa aking puso. Ang mga araw pagkatapos ng gabing yon
ay naging tila isang malupit na pagninilay-nilay. Parang nagbago ang lahat ng hindi ko inaasahan. Si Marco, na dati palaging nandyan, ay naging tila malayo. Nagiging maingat siya sa bawat salitang binibitawan at ang bawat titig niya ay puno ng kalituhan. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga galaw niya. Kapag magkasama kami, parang may isang pader na humaharang sa pagitan namin. Isang distansya na hindi ko kayang buwagin. Si Patrick, sa kabilang banda, ay patuloy na naging masaya, masigla, at parang walang pakialam sa mga nangyayari. Sa tuwing magkasama kami, tila lahat ay normal. Wala ni isang palatandaan na may nangyaring hindi maipaliwanag. Kumbaga, walang pagbabago sa kanyang mundo, pero sa akin, sa kabila ng lahat ng alalahanin, pakiramdam ko'y may mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Habang pinagmamasdan ko si Marco, hindi ko maiwasang magtaka kung paano ko siya pinili na magsabi ng totoo. Bakit ko ipinagsabi ang nararamdaman ko? Hindi ko na kayang maging tahimik pa. Ngunit ang mga araw na sumunod sa gabing iyon ay puno ng mga hindi nasabi at mga damdamin na patuloy na nagbabalik sa akin. Ang mga mata niya ay parang nagsasabing ayaw niyang mapagod sa mga bagay na hindi niya kayang tanggapin. Ipinagpapaliban ng mga usapan, iniwasan ng mga tanong na walang kasiguraduhan. Minsan, natatanaw ko siyang nakatingin lang sa malayo, parang nagmumuni-muni. At sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng mga saloobin ko. Wala akong lakas upang magtanong. Hindi ko alam kung anong magiging sagot ko sa mga bagay na aking pinili na maging tapat. Hindi ko kayang malaman kung ang mga mata niya ay nagsasabi ng hindi ko na dapat ipagpilitan. Habang si Patrick ay tahimik, hindi ko maiwasang makaramdam ng hindi maipaliwanag na init. Para bang may ilang bahagi ng akin na hindi ko kayang iwasan. Ang mga sulok ng aking isipan na puno ng mga tanong at pag-aalinlangan. Ang kanyang mga galak ay nakakapagod. Hindi ko kayang magsinungaling pa, ngunit sa tuwing tinatanong ko ang sarili ko, ang tanong ko ay, maliban na ipinagsabi ko sa kanya, gabi-gabi, ang mga gabi ay puno ng mga ulap na hindi ko kayang pagtuunan ng pansin. Ang mga saloobin ko ay nagiging magulo, naguguluhan ako kung anong direksyon ang tatahakin ko. Wala akong lakas upang magtanong kay Marco, hindi ko na kayang tingnan siya sa mata. Ang bawat galak ni Patrick ay nagiging isang hadlang sa mga nararamdaman ko. Tinutulungan niya ako sa mga bagay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang sakit na nararamdaman ko ay para bang siya lang ang hindi nakakaalam. Ang katawan ko ay puno ng takot at ng pangarap na sana ay magkabalikan kami. Pero habang si Marco ay nagiging malayo, mas lalapit pa ako kay Patrick. Isang malaking kalituhan ang nagaganap sa aking puso. Hindi ko kayang ipaliwanag. Ngunit ang mga araw na lumilipas ay puno ng distansya na hindi ko kayang gawing mas sa mga sumunod na araw, tila nagiging malupit ang bawat sandali. Parang nawawala ako sa pagitan ni Marco at Patrick. Sa tuwing magkasama kami ni Marco, ang malamig niyang ugali ay parang kutsilyo na tumatagos sa aking dibdib. Wala siyang sinasabi, pero ang distansya na pinipilit niyang iparamdam ay sapat na para magduda ako sa aking sarili. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya o kung may kasalanan ba ako sa mga nangyari. Bawat tingin niya sa akin ay puno ng kalituhan at ako'y nauurong na lamang. Nagtataka kung may pagkakataon pa bang babalik kami sa pagiging magkaibigan. Si Patrick naman, na dati puno ng atensyon at pagmamahal, ay parang nagiging malayo rin. Parang wala na siyang pakialam sa mga nangyayari sa akin. At sa kanyang mga mata, hindi ko na nararamdaman ang init na dati ibinubuhos niya sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa mga hindi ko nasabing salita o kung natatakot na
siyang magtanong tungkol sa mga nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang katahimikan niya ay nakakalito. Bakit kaya siya ganito? Hindi ba niya nakikita na may mali? Nagsimula akong mawalan ng direksyon. Ang relasyon namin ni Patrick na noon ay puno ng kasiyahan ay nagsimulang magmukhang isang rutang walang kagalakan. Lahat ng bagay na dati simple ay nagiging komplikado. May mga gabing hindi ko na siya kayang lapitan at mas pinipili ko na lang na magtago sa dilim ng mga bagay na hindi ko kayang aminin. Ngunit hindi lang ang distansya sa pagitan namin ni Patrick ang nagpapahirap sa akin. Isang tao mula sa nakaraan ko ang muling nagbalik sa buhay ko at ang kanyang presensya ay nagdulot ng hindi inaasahang kalituhan sa aking isipan. Si Raymond, isang dating kasintahan na matagal ko nang iniwasan, ay dumating sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagpapakita siya ng interes at sa bawat titig niya, para bang binabalikan ko ang mga alaala ng isang pagmamahalang puno ng init at pasyon. Hindi ko alam kung bakit siya dumaan sa buhay ko muli, ngunit ang mga alaala ng nakaraan ay muling nagsimulang magsabog sa aking isipan. Habang binabalikan ko ang mga hindi ko na nais na alalahanin, ang lahat ng nararamdaman ko ay parang isang laban sa sarili ko. Pumapasok sa isip ko ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Kung ibabalik ko ba si Raymond sa aking buhay? Makakaya ko kayang labanan ang init na dulot ng nakaraan namin? At kung hindi, paano ko mapapaliwanag kay Marco at kay Patrick ang mga nararamdaman ko? Sa mga sandaling iyon, ang mga tanong ay nagsisilbing pader sa aking isipan. Gusto kong bumangon mula sa lahat ng kalituhang ito, ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang mga kasalanang hindi ko alam kung paano itama, at ang mga pagmamahal na hindi ko kayang ipaliwanag, ay nagiging mabigat sa aking puso. Wala akong kaalam-alam kung anong hakbang ang susunod ko. Ngunit alam ko na ang buhay ko ay nagsimula ng magbago at hindi ko alam kung ito ba ay isang pagbabago na magiging magaan o isang pagkalugmok na mahirap makatakas. Sa mga tahimik na sandali, napansin ko na nagiging mas malinaw sa akin ang mga nangyari. Isang gabi, habang ako ay mag-isa sa kwarto, tinitigan ko ang aking refleksyon sa salamin at tanong ko sa sarili ko, nagkamali ba ako nang ipinagtapat ko ang nararamdaman ko kay Marco? Siguro nga, dahil mula nang mangyari iyon, ang lahat ay naging magulo at masalimuot. Ngunit, kung iisipin ko, hindi ko naman kayang pigilin ang sarili ko. Mahirap tanggapin, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga sandaling ang puso ko ay nagsasabi ng ibang bagay. Patuloy akong maghapon na nagtatanong kung nagkasala ba ako kay Patrick. Wala siyang ginawang mali. Ngunit nararamdaman ko ang malamig na distansya sa aming relasyon. Hindi ko alam kung kasalanan ko ba ito. Kung ang pagbubukas ng aking puso kay Marco ay nagsanhi ng lahat ng kalituhang ito. Iniiwasan ko na lang ang mga tanong na iyon. Ngunit sa bawat gabi na ako'y nag-iisa, muling bumangon ang mga alalahanin na hindi ko kayang takpan. Baka naman sa ginawa kong iyon, nasaktan ko si Patrick at hindi ko alam kung paano ko ito itatama. Hindi ko alam kung ako ba'y naging makasarili. Dati, iniisip ko na ang pagmamahal ko kay Patrick ay sapat na. Ngunit ngayon, napagtanto ko na may mga bagay akong hindi kayang kontrolin. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko kay Marco. Ang matagal ng lihim ay lumabas sa isang gabi ng kalasingan at hindi ko na kayang balikan ang mga salitang binitiwan ko. Ang mga iyon ay nagbigay daan sa isang mundo ng kalituhan na puno ng mga tanong at walang kasiguruhan. Habang nagmumuni-muni, natutunan ko na ang aking sarili ay mas kompleks kaysa sa akala ko. Bawat desisyon na ginawa ko ay nagdala ng mga epekto, ngunit sa huli, natutunan ko na hindi ko kayang itali ang aking sarili sa nararamdaman ko para kay Marco at kay Patrick.
Bagamat may mga pagkakataong nais ko pa ring maging bahagi ng buhay nila, unti-unti kong natutunan na kailangan ko ring makita ang sarili ko bilang isang individual. Hindi ako ang taong nagmamahal lang sa kanila. May sarili akong pagkatao na kailangang alagaan at pahalagahan. Nang mag-isa ako sa mga gabi ng pagninilay, napansin ko na ang mga piraso ng aking pagkatao na matagal kong pinabayaan ay muling nagsimulang magbago. Hindi ko na kailangang magpatawad sa sarili ko para magpatuloy. Kailangan ko lang tanggapin na ang mga pagkatalo at pagkakamali ay bahagi ng aking paglago. Hindi ko na dapat hanapin ang aking kaligayahan sa iba. Kaya kong hanapin ito sa sarili ko. Unti-unti, natutunan ko na ang aking buhay ay hindi kailangang nakaangkla sa nararamdaman ko para kay Marco at kay Patrick. Maari akong maglakbay mag-isa, maghanap ng sarili ko, at magbigay ng espasyo sa sarili ko na hindi kailangan ng paliwanag sa kanila. Nais kong matutong magpatawad, hindi lang sa kanila, kundi sa aking sarili. Natutunan ko na sa bawat hakbang ng buhay, ang mga aral ay natutunan hindi sa pamamagitan ng pagtingin sa iba, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap at pag-alam sa sarili. Ang paglalakbay ng puso ko ay hindi magtatapos sa kanila. Ito ay isang proseso ng pagtuklas at pagbabago, at sa bawat araw, natututo akong mas mahalin ang sarili ko kaysa sa pagnanais ng kaligayahan na nagmumula sa ibang tao. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula akong magbukas ng mga mata ko sa mga detalye na hindi ko noon napansin. Ang malamig na ugali ni Marco, na akala ko'y dahil sa aking mga saloobin, ay nagsimulang maging mas maliwanag. Isang araw, habang kami ay magkasama, hindi ko maiwasang magtanong, "Marco, may kailangan ka bang sabihin sa akin?" Tanong ko nang may kabang nararamdaman. Puno ng pag-iwas si Marco, ngunit isang gabing hindi ko inaasahan. Nagsimula siyang magsalita ng mga bagay na hindi ko narinig noon. "Agatha, matagal ko nang alam na may nararamdaman ka sa akin." Tinutok niya ang kanyang mga mata sa akin, at sa mga sandaling iyon, nagtagpo ang aming mga mata, punong-puno ng mga hindi nasabing salita. Nagkaroon ako ng nararamdaman para sa'yo, ngunit natatakot akong masira ang ating pagkakaibigan. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat na nagbukas ng maraming tanong. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Bakit hindi ko nakita ito? Sa kabila ng lahat, nagpatuloy ang aming usapan. At doon ko nalamang na hindi pala ako nag-iisa sa mga nararamdaman ko. Puno ng takot si Marco. Takot na baka mawalan kami ng pagkakaibigan. Pareho pala kaming nagtatago ng lihim. Ang pagkakasunod ng aming mga damdamin na hindi namin kayang aminin dahil sa takot na mawalan ng isa't isa. Lahat ng mga taon ng pagkakaibigan namin ay nagsimulang magkaibang kulay. Ngunit sa kalagitnaan ng aking mga pagninilay, unti-unti ko ring natutunan na hindi lang si Marco ang may tinatago. Si Patrick, ang asawa ko, na sa paningin ko noon ay walang alam, ay nagsimula ring magpakita ng mga tanda ng pagkabighani sa mga pangyayari. Isang gabi, habang kami nag-uusap, napansin ko na hindi siya nakatingin sa akin sa mga normal niyang paraan. "Alam ko na may nararamdaman ka para kay Marco," sabi niya ng tahimik. "Pero sa kabila ng lahat ng iyon, gusto ko lang malaman mo na nandyan ako para sa'yo. Minsan, ang suporta ko, hindi mo lang nakikita, pero nandyan ako. Hindi ko na kayang magtago pa." Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magsama-sama. Nais ko lang ng linaw, ng pagkakataon na maunawaan ang lahat ng nangyari. Patrick ay may alam, at sa bawat paraan, ipinakita niya ang suporta na hindi ko noon nakita. Nalaman ko na sa likod ng kanyang pag-iwas, nag-aalangan din siya, na baka
Masaktan ako sa mga bagay na hindi ko alam. Habang ang pusong ko ay naguguluhan pa rin, natutunan kong ang mga relasyon ay hindi palaging masusukat sa mga tanong at sagot. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay nakatago sa mga hindi binibitawang salita. Sa mga araw na nagdaan, nagsimula akong maghanap ng redemption. Isang pagkakataon na mas makilala ko pa ang sarili ko at ang aking mga mahal sa buhay. Natutunan ko na hindi laging makikita ang buong larawan sa simula pa lang at marami sa ating mga relasyon ang puno ng mga hindi inaasahang suliranin. Nais ko ng linaw. Gusto kong maayos ang mga sugat na hindi ko alam kung kailan nagsimula. Hindi ko alam kung ang pag-usap kay Marco at kay Patrick ay magdudulot ng kasiyahan o sakit, ngunit sa lahat ng ito, natutunan kong minsan ang tunay na pagpapatawad ay nagsisimula sa pagpapatawad sa sarili. Ang mga araw na sumunod sa aking paghahanap ng sagot ay puno ng kalituhan. Akala ko'y may mga sagot na unti-unti ko nang nauunawaan ang nangyayari sa pagitan namin ni Marco at Patrick. Ngunit wala akong ideya na may mas malalim pa palang nangyayari sa likod ng lahat ng ito. Hindi ko rin inaasahan na darating ang araw na ang lahat ng aking mga haka-haka at mga hindi nasabi ay bibigyan ng masakit na sagot. Isang gabi, habang kami ni Patrick ay magkasama sa aming bahay, umupo siya sa tabi ko at nagsimulang mag-usap ng hindi ko inaasahan. "Agatha," sabi niya, "may mga bagay na hindi ko kayang itago pa sa'yo. Hindi ko alam kung anong klaseng pagsabog ng katotohanan ang darating. Ngunit ang mga salitang iyon ay nagbigay ng malalim na kaba sa aking dibdib. At doon, nang sumunod na mga salita, ay bumulaga sa akin ang isang buong mundo na hindi ko kayang yakapin kaagad. Marco at ako, may pinag-usapan kami. Matagal na. Mahirap palang ipaliwanag, pero habang nagsasalita siya, parang ang bawat salita niya ay may bigat. May alinlangan na hindi ko kayang pagdudahan. Alam namin na may nararamdaman ka kay Marco. At ang totoo, pareho kaming may nararamdaman sa'yo. Kaya napag-usapan namin kung paano namin haharapin ang lahat ng ito. Dahil sa tinuran niyang iyon, ang mga piraso ng puzzle na minsan ay naguguluhan ako, ay nagsimulang mag-ayos. Ang mga hindi ko pagkakaintindihan sa pagitan namin ni Marco at pati na rin kay Patrick ay unti-unting lumiwanag. Ngunit sa mas matinding paraan na hindi ko na kayang pigilan. Hindi ko alam kung paano ako dapat mag-react, kung dapat ba akong magalit o magtaka. Hindi ko kayang magsinungaling pa, Agatha. Marco at ako, pinag-isipan namin ito. Kasunod ng mga salitang iyon ay ang isang tahimik na hangin na nagbigay sa akin ng isang tila napakalaking bugso ng emosyon. Isang halong galit, takot at pagkabigla. Doon ko lang natutunan na may hindi ako alam. May mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Mga bagay na mas malalim pa sa mga mata ko. Ang plano pala nila ni Marco, ang buong sitwasyon, ay hindi aksidente. Hindi nila ako pinili o ginigiit lang na maging bahagi ng isang bagay na mahirap tanggapin. Sa halip, ito ay may pinag-isang pagnanais na hindi ko kayang matanggap agad. Pinili nilang magtulungan para mas lalalim pa ang relasyon na ito. Hindi ko kayang lubusang ipaliwanag, ngunit sa kanilang pananaw, ito ay isang paraan ng paglutas ng mga bagay na hindi ko kayang hawakan mag-isa. Ang lahat ng mga katanungan ko ay natutugunan, ngunit ang sagot na nakuha ko ay masakit at masalimuot. Ibinukas nito ang aking mga mata sa isang mundo na puno ng lihim at kasunduan na hindi ko kayang ipaliwanag o tanggapin. Hindi ko alam kung paano susundin ang mga hakbang ko mula ngayon. Nandyan na si Marco, nandyan pa si Patrick, at ako, naguguluhan, nag-aalangan, at natatakot sa mga susunod na mangyayari.
Sa mga sandaling iyon, ang tanging naiisip ko lang ay kung ano ang magiging epekto ng lahat ng ito sa buhay ko. Ang mga relasyon ko, mga damdamin ko, at pati na rin ang aking pagkatao ay binabago ng isang hindi inaasahang katotohanan. Puno ng tensyon at pag-aalangan, iniisip ko kung kaya ko pa bang harapin ang mga susunod na kabanata ng buhay ko, lalo na't ang mga saloobin ko ay hindi na kayang takpan ng mga katahimikan. Habang ang lahat ay unti-unting nahulog sa mga piraso, napagtanto ko na ako lang ang may hawak ng susunod na hakbang. Hindi ko alam kung anong klase ng resolusyon ang hinahanap ko, ngunit alam ko na ngayon na ang lahat ng nangyari, lahat ng mga lihim, mga pangarap at mga pagkatalo ay bahagi ng aking landas patungo sa pagiging buo muli. Ang mga sugat sa puso ko ay naroon pa rin, dumudugo pa rin sa mga sandaling nag-iisa ako, ngunit may kakaibang kapayapaan akong nararamdaman, isang katahimikan na hindi ko pa nararamdaman dati. Ibinukas ng lahat ng ito ang mga mata ko sa katotohanan at tinulungan akong makita ang aking sarili ng mas malinaw. Hindi ko na kailangang patagilid na tanawin ang mga desisyon ni Marco at Patrick. Dahil ako na mismo ang magiging dahilan ng mga susunod kong hakbang. Si Marco at si Patrick, parehong may kanya-kanyang dahilan, pareho may mga pagkakamali, ngunit pareho rin silang may pagmamahal at pag-aalala sa akin, kahit na hindi ko na alam kung paano ito tatanggapin. Ang mga pagkatalo at pagkakamali nila ay nagbigay sa akin ng pagkakataon upang magbukas ng bagong pinto, hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Si Patrick, ang asawa ko, na hindi ko akalain na magiging bahagi ng ganitong komplikasyon, ay patuloy na nandyan para sa akin. Siya ay nagbigay ng espasyo para sa akin, ngunit hindi ko na kayang maging bulag sa mga limitasyon ng aming relasyon. Nakikita ko na siya bilang isang tao na hindi perpekto, ngunit may malasakit na hindi ko pwedeng baliwalain. At si Marco, ang lalaking may dala ng mga alaala at hindi natutunang mga pangarap na ngayon ay hindi ko na rin alam kung paano haharapin. Pero may isang bagay na malinaw. Ang takot na magdesisyon ay naging takot ko na sa lahat ng bagay na gusto ko at kailangang gawin. Ang lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng lakas upang magtanong, ano ang gusto ko sa sarili ko? Gusto ko bang ipagpatuloy ang buhay ko kasama si Patrick na may pangako ng pagbabago? O gusto ko bang subukan ang isang bagong daan kasama si Marco na may pag-asa ng bagong simula? O kaya naman, pipiliin ko bang maglakbay ng mag-isa na may kasamang takot ngunit puno ng mga posibilidad na mas makikita ko ang sarili ko sa mas malalim na paraan? Hindi ko alam kung anong desisyon ang tama. Ang puso ko ay puno ng emosyon, ngunit ang isip ko ay nagsisilibing gabay. May kalayaan sa mga posibilidad na ito, at sa bawat hakbang na gagawin ko, alam ko na ito ay magiging bahagi ng aking pagpapasya. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagkatalo, natutunan ko na ang pinakamahalagang relasyon ay ang pagkakaroon ng respeto sa sarili, sa aking mga hangarin, at sa mga bagay na kaya kong kontrolin. Ang huling hakbang ay hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Sa huli, anuman ang desisyon ko, magiging akin ito. Ang bukas ay magiging mas malinaw, at ang mga sugat ay magkakaroon ng panahon upang maghilom. Ang hinaharap ko ay hindi na nakatali sa mga tao o sa mga pagkakataon, kundi sa kung paano ko hinaharap ang aking sariling landas. Mga kasirin, salamat sa pakikinig at pagsama sa atin sa kwentong ito. Naway magbigay ito ng pagninilay at lakas sa bawat hakbang na tatahakin natin. Hanggang sa muli, maging maingat at magpatuloy sa pagiging totoo sa sarili.